mapupulot ba ang Pilipinas sa tingin mo sa pagbisita ng presidente ng Ukraine? Well, depende kung anong gustong pulutin, no? Kasi kung pag-aaralan natin to si Zelensky, no, nung tumakbo ito na presidente, ang kanyang isa sa mga kanyang pinangako sa kanyang mga constituents ay peace with Russia. And nakita naman natin is parang hindi naman peace ang nangyari, hindi ba? So unang-una, ano yung purpose ng pagbisita? Hindi ba? Kasi napakataas na level nito, President, head of state to head of state, di ba? Zelensky at Marcos. So, ano yung agenda? No? Hindi naman basta-basta nagpapadala ng head of state to another country to meet a head of state kung ang agenda ay malamyalang. Ang pinapalabas nila ay nag-thank you lang dahil mag-o-open ng embassy ang Ukraine sa Pilipinas. Oh well, hindi mo naman kailangan magpadala ng presidente mo, no, para sabihin mo lang na mag-o-open ka ng embassy sa isang bansa. Well, pag nakita natin yung news, ay itong Ukraine pala is nagkukulang na sila ng mga sundalo. So, they are recruiting kasi nga yung mga kalalakihan sa kanila ay nagsialisa na, no? Ang conscription ata kasi nila before is 25 and above or something like that. Tapos kahit ibaba nila yung conscription, nagsialisa na, yung iba ayaw nang lumaban, at yung iba is nag-bribe na lang yung recruiter para hindi sila ma-conscript. So, ang tanong, isa ba ito sa mga pinag-usapan na huhingi ng sundalo ang Ukraine sa Pilipinas? Kasi may mga recruitment ng mga foreign fighters sa Ukraine, di ba? Meron nga napabalita sa Spain nga iba't ibang sweldo. Siyempre, pinakamataas yung nasa elite force ka, no? Ito talaga yung nasa gasagupaan ka, parang parang around 4,000 euros per month. Hindi ba? Isa ba ito sa pinag-usapan? Nangangailangan sila ng sundalo kasi ano bang may offer natin sa Ukraine? Unang-una, Ukraine is not our significant trade partner and we are not a significant trade partner of Ukraine. Di ba? Ano yung iti-trade? Anong magiging trade relationship nating dalawa? Ano ba ibibenta natin sa Ukraine at ibibenta ng Ukraine sa atin? Di ba? Economic ba ang rason kung ba't nandito siya? Wala tayong pera. Ang gulo kasi ng kagustuhan ng Ukraine, no? Ano ba gusto mo? Ba't mo isasama ang Pilipinas? Kasi halimbawa tayong dalawa at may away, no? It's either mag-usap tayong dalawan directly para ayusin natin yung gusot. Or kung hindi tayo magkasundo, Admar, no, mainit ang tensyon sa ating dalawa, anong gagawin nating dalawa para magkaroon tayo ng maayos sa pag-uusap? Anong gagawin natin? Tatawag tayo ng mediator. Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mag-asawa, di ba? Kung hindi sila magkasundo, pero gusto nilang i-repair yung kanilang kanilang relasyon, pero hindi nga sila magkausap na maayos dahil nga mainit ang tension, ang ginagawa na niya, pumupunta ng therapy. Hindi ba? Kumukuha ng objective third party mediator. Yun ang tamang sistema. Hindi ba? Yun ay kung gusto mo talagang ayusin yung relasyon mo, gusto mo ng peace. Ngayon, kung ayaw mo ayusin yung relasyon mo, tatawag ka ng kakampi. Di ba? Lalabanan mo Russia, tatawag ka ng kakampi, at aawain mo pa ang Russia. So, hindi peace ang gusto mo. Ang gusto mo ay patuloy na pakikipagbagdagulan. Ganun lang kasimple yun. Hindi ba? Kaya malamang usapan itong kagustuhan ng Ukraine dito sa Switzerland na to, no? Na parang, kung gusto mo ayusin yung relasyon mo sa Russia, talk to Russia. Di ba? Talk to Russia. Kung hindi mo kaya, kumanap ka ng third party mediator na pagkakasunduan yung dalawa ng Russia and then start from there. Ngayon, itong si President Marcos, ano ko ba i-contribute niya dyan? He cannot be a mediator, no? Dahil most of the time, parang wala rin naman siya sa sarili. Hindi nga niya solve yung problema sa Pilipinas. Tapos magdalagay pa siya ng Ukraine. Ano pa yan? Hindi pa ba sapat ang problema sa Pilipinas? Natin alam kung ano ang takbo ng utak ngayon ni Pangulong Marcos, no? Dahil paiba-iba. Iba siya nung senador siya. Iba consistent siya no? Sa posisyon ng pagiging senador siya. Kung presidente, nung naging presidente, iba naman. And every moment, parang
nag-iiba-iba, no? Like for example, let's take this wiretapping issue. Yung una, AI, tapos ngayon wiretapping. Parang these two are not these two are not cohesive, no? So parang merong problem dito sa coherent thinking ngayon sa ating gobyerno. At kaya hindi natin maintindihan kung ano bang gusto ni anong ibig sabihin dyan ni Bongbong Marcos, na ang naniniwala ba siya na katulad ng pagkakasabi mo, MJ, na naniniwala siya na walang patutunguhan ng gera at mali ang ginawa ng Ukraine, kaya paralel ang ating relasyon? Or pwede rin na natutunan ng Pangulong Marcos kay Zelensky na tirahin mo ang kaaway ng Amerika para ikaw ay respetuhin ng buong mundo. Hindi ba? Iba-ibang lesson yan, no? At makatikim ka ng bilyong-bilyong US dollar aid mula sa Amerika. Baka yan rin ang isa niyang gusto niyang matutunan, hindi ba? Di ba? Kasi yan si Zelensky, no? Nung nanalo yan, i-research nyo yan. European countries don't think highly of him. Kasi nga, ano yan, komedyante naging presidente, na parang ano ba yan? Tapos nung nasa gera na halos lahat na ng European leaders ay halos magsumamo, nalagay pa sa Vogue. So ano ba yung matututunan? Ano ba yung parallel? Parallel ba ang buhay ni Bongbong kay Zelensky na una hindi gusto ng mga Western countries, tapos hindi nagustuhan nung nakikipaglaban na sa Russia at ayaw na ng peace with Russia? Or parallel ang ating relasyon dahil nakikita ni Bongbong na mali ang foreign policy tinahak ni Zelensky? Hindi ba? Kailangan natin i-unpack ang sinasabi ni Bongbong Marcos, at mahihirapan nga tayong i-unpack ito dahil nga hindi coherent ang mga pinagsasabi ng mga presidente in the past years regarding foreign policy. What exactly is the direction of Bongbong? Simple lang yan tanong. Do you want to be like Ukraine? Or do you want Ukraine to change, no, in order to finally see a more pragmatic solution? Ano ba yon? Gusto mong matulad ng Pilipinas sa Ukraine, or gusto mo ang Ukraine ay magbago ng direksyon na mas pragmatic para matigil na ang digmaan at magkaroon sila ng mas mapayapa at stable na relasyon ng Russia? Yun ang two possible directions dito sa bisita nito ni Zelensky. Anong magagawa natin? So, may ibang pakay ito, no? Kaya pag tinitingnan natin yung news, baka gusto ng sundalo. Nakita nga natin, di ba? Napahiya sila dun sa congressional hearing ng Gentleman's Agreement na gusto nilang papangitin ang pangalan ni Duterte, at ang ending, bumango tuloy. Ito na nga, nagsalita yung mga mangingisda. Okay naman sa amin yung panahon ng Duterte administration. Di ba may kasabihan, kung hindi sira, bakit mo aayusin? So, tinatanong mo ako, Admar, kung hindi sira, bakit aayusin? Alam mo, sisegue lang ako, no? At napapanahon naman itong isyong ito dahil tumataas uli ang level ng mga durugista at ng pinagbabawal na shampoo sa lansangan. You know, alam ito ng mga tao na may naging addict sa pamilya at or mga relative na addictus, no? Kami naman I had a relative na addictus, at alam namin na yung mga yan, kahit hindi sila inaayos. Amats, no? Yan ang tinatawag. So baka nga gano'n, no? Kailangan niyang sirain ang hindi sira, tapos ayusin niya para magbuka na siya yung umayos. Kahit naman hindi sira, para mapakita mo yung ginawa. Babae, hindi naman mahirap intindihan ang international relations. Kung nakikita ninyo na yung kakampi mo ay nakikipag-usap sa kakaaway mo, pero ikaw ay hindi ka nakikipag-usap sa kaaway mo, ano pong tawag doon? Bakit naman 1, 2, 3 ka nakakampi mo? Oo nga, ano? Di ba? Bakit yung China at US nag-uusap? Continuous. Pinapakita pa nila, nag-uusap sila. Di ba? High level pa yan. Di ba? Magising na kayo, mamulat na kayo mga Pilipino. Yun na lang isipin ninyo, ha? Kung ikaw, may kaaway, tapos yung kakampi mo, nakaaway din yung kaaway mo, nakikipag-usap sa likuran mo, tapos hindi ka kasama, ano
Iyan po ang mga pahayag ni Mrs. Rajgando Sasset, International Relations Scholar patungkol sa pagbisita ni Zelensky sa Pilipinas.